Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Becky Bravo and illustrator Ara Villena. May alaga akong bakulaw. Nanay, pwede po ba ako humingi ng tinapay? Tanong sa akin ni Lilith isang araw habang naghahanda ako ng merienda. Aba syempre, anong gusto mong palaman? Keso? Ang sabi ko. Tumango ang aking bunso kaya ipinaghanda ko siya ng pandesal na may isang hiwa ng keso. Pinuno niya ng gatas ang isang baso. Pagkatapos ay dinampot niya ang tinapay na nasa plato at tangan ng gatas sa kabilang kamay ay nagtungo sa bakuran. Oh, saan mo dadalhin yan? Ang usisa ko. Po? Hindi po ito para sa akin, sagot niya ng may ngiti. Ha? Para kanino naman? Para po sa alaga kong bakulaw. Bakulaw naman ngayon? Talaga naman itong si Bunso. Linggo-linggo may mahiwagang nilalang na natatagpuan sa bakuran. May diwatang nakatira sa puno ng saging, may kunehong kulay rosas, at may lumilipad na kabayo. Nang magbalik mula sa pagbisita sa pinakabago niyang kaibigan, tinanong ko siya, at ano naman ang itsura ng alaga mong bakulaw? Kinagat ni Lilith ang isa niyang daliri at nag-isip. Mahaba po ang buhok niya. Marami rin siyang buhok sa muka. Dilaw ang kanyang mga ngipin at maitim ang ilalim ng mata. Malalim po ang boses niya at mabagal siyang magsalita. Saka siya napangiwi at bumulong. Mabait naman siya, pero mabaho ang hininga. May pangalan ba itong bakulaw mo? Ang tanong ko. Lahat kasi ng kanyang mga kaibigan sa bakuran ay binigyan niya ng pangalan. Robert daw po ang pangalan niya, sagot niya. Mahigit sa isang linggo ring pinaghanda ko ng merienda ang bakulaw na si Robert. Champurado, tinapay na may palaman, bagong lutong puto, sumang antipolo, ginataan, pansit bihon, minatamis na saba. Tuwing babalik sa akin ang plato ay lagi namang ubos ang laman. Saka naman uupo si Bunso sa mesa para magmerienda. Palagi akong napapangiti sa gana niyang kumain. At tatango-tango kong pakikinggan ang huling balita tungkol sa bakulaw. Kawawang Robert, malungkot daw siya. Lagi raw nahuhuli ni Lilith na tulala at minsan ay naririnig niyang tahimik na lumuluha. Anong ginagawa mo para pasayahin siya? Usisa ako sa kanya. Kinakantahan ko po siya o kinikwentuhan ng masaya. Nagdadala ako ng paborito kong libro tapos sabay naming binabasa. Bakit naman daw siya nalulungkot? Tanong ko muli. Kasi daw po wala na si Selena, sagot ni Bunso. Sino naman si Selena? Asawa niya. Aba, pati pala bakulaw nag-aasawa. Isang araw, biglang nag-ibang ihip ng hangin. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang magtungo si Lilith sa bakuran, bumalik siya ng nakasimangot at ibinagsak pa ang pintuan. Oh, ano nangyari? Naiinis po ako kay Robert. Ang tigas kasi na ulo niya. At bakit ka naman naiinis? Ang hirap po niya kasing kasama. Nakakatakot na nga ang itsura niya, lagi pang walang kasigla-sigla. Ang sabi ko, pwede naman niyang subukang maging masaya pero ayaw niya yata. Sinabi mong lahat yun sa bakulaw? Bulalas ko kunwari. Opo, ang sabi ko, pagod na ako sa paglilibang sa kanya. Tapos, iniwan ko na siya, sagot niya. Ito na kaya ang katapusan ng bakulaw na si Robert? Ano kayang bagong nilalang ang susulpot sa mundo ni Bunso? Dumaan ang isang linggo nang walang balita. Mas nakapagtataka, wala ring binabanggit si Lilith na bagong kaibigang nakilala sa bakuran naming mahiwaga. Linggo ng umaga nang marinig kong tumunog ang timbre sa labas. Sino po sila? Tawag ko kasabay ng pagbukas ng pinto. Nakatayo roon ang isang lalaki. Gwapo siya sana, kundi lang sana medyo namumugtong mga mata. Hawak niyang isang kahon. Ngumiti siya ng bahagya. May halong pag-aalangan at hiya.
Magandang umaga po, ang sabi niya. Nandyan po ba si Lilit? Pansamantala ako natigilan. At saan naman kaya niya nakilala ang anak ko na kung lumabas man ng bahay, ay hanggang bakuran lang ang punta? Ako po si Robert Medina. Sa katabing bahay po ako nakatira pero ngayon lang ako magpapakilala. Robert? Ulit ko. Robert, iisa lang ang kilala ni Bunso na Robert. Pero napatawa ang bisita. Bakulaw po ba? Sabi niya. Wala akong nagawa kundi mapanganga. Totoong tao pala ang bakulaw na si Robert. At totoo rin ang mga ikinuwento ni Bunso. Kabubyudo lang ni Robert at sa biglaang pagpanaw ng asawa, nagkulong siya sa bahay at nagpabaya. Hindi na nagsipilyo, hindi na nag-ahit. Kaya nang dumungaw isang araw sa mababang bakod ang isang batang maliit, tinanong siya nito nang nakangiti. Bakulaw ka ba? Hindi na niya naisip itama ang bata. Inabangan niya ang pagbisita ni Bunso tuwing merienda. Kinain ang pagkaing inialok sa kanya. Nakinig sa masasayang kwento na pansamantalang nagpatahimik sa lumbay na nadarama. Hanggang sa nainip si Lilit sa kaaalo sa kanya at naisip niyang panahon na upang iahon ang sarili sa kalungkutan. May humigit sa laylayan ng aking blusa. Ayun si Bunso na nakatitig sa bisita. Kiniling niya ang kanyang ulo sa kanan at pagkatapos ay sa kaliwa. Bigla niyang itinuro ang isang daliri at nanlaki ang dalawang mata. Diba si Robert ka? Tuwang-tuwa si Robert na agad siyang nakilala. Oo, ako nga, sagot niya. Oh, hindi na ako nakakatakot tingnan ha. Naligo na ako at nagpagupit pa. Nagsipilyo na ako at nag-ahit. At ako naman ngayon ang may dalang pagkain para sa'yo. Ito oh, inaabot niya ang kahong dala. Agad namang binuksan nito ni Bunso. Isang dosenang ensaymada. At iyan ang kwento ng isang kaibigang natagpuan ni Bunso sa aming bakuran. Doon pa rin sila nagkwekwentuhan kung minsan. Ngunit ngayon ay hindi na Robert ang tawag ni Bunso sa kanya, kundi Tito Robert na. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!